Mga kapuso, maging alerto sa sunog. Sabi ng Bureau of Fire Protection, dapat i-check ang mga linya ng kuryente kung overloaded, may butas o gasgas sa mga wire, o kaya maluwag ang switch o receptacle. Tingnan din kung may overheated wires na o kung may dumi, mantika o alikabok sa mga outlet. Huwag na pong gamitin kung depektibo ang isang appliance, ipagawa o palitan na agad yan. Kung kaya, ipacheck sa isang lisensyadong electrician ang inyong bahay kada 4 na taon. Kung maliit na ang sunog, patayin ito gamit ang tubig o fire extinguisher. Pero kung kuryente ang sanhi ng sunog, carbon dioxide extinguisher ang dapat gamitin. Agad tumawag ng bumbero kung di kayang kontrolin ang apoy. Tuwing sasalubong sa bagong taon, isa sa mga mabenta ang mga bilog na prutas na pinaniniwalaang pampaswerte. Kumusta na kaya ang presyo niyan sa Divisoria? Alamin natin sa balitang hatid ni Darlene Kai. Halos isang linggo bago ang salubong sa bagong taon, maluwag pa ang kalye ng Carmen Plana sa Divisoria. Dito ang bentahan ng mga prutas. Noong manakaraang taon daw, ganitong petsa pa lang ay ramdam na ang pagdami ng mga mamimili. Oo, may namimili na at saka 24, mayroon din. Pero ngayon parang wala. Kagabi, ilan lang tao nang bumili sa akin. Mahina ngayong taon. Isa sa nakikita nilang dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilog na prutas na pampaswerte tuwing sumasalubong sa bagong taon. Siguro sa yung nakaraan dating pandemic, tapos parang hirap din. Mahirap din. Ngayon ang hindi katulad dati na kahit na yung maraming kalakal, mabilis ibinta, maraming namimili. Matumal talaga matumal pa ngayon. Kasi medyo may kataasan ng prutas. Kumpara dati? Oo, lalo yung lemon. Dati 1.4 lang, ngayon 2.2. Tumaas, ang laki ng tinaas. Hubas, noong nakaraan linggo lang yan, 650, 750, ngayon 950. Nagmahal ang kiat-kiat, pongkan, lemon, grapes, orange, persimmon at peras. Sabi ng ilang nagtitinda, hindi naman na raw nila inaasahang tataas pa ang presyo sa mga susunod na araw. Pero nag-stock na rin daw sila ng marami para paghandaan ang posibleng dagsa ng last-minute shoppers. Ini-stock po namin dito para kasi tumataas kinabukasan tumataas sa storage. Kaya kinahakot na namin yung iba. Ini-stock na namin dito. Ayon sa mga nagtitinda, December 27 hanggang 28 inaasahang dadagsa ang mga mamimili ng prutas sa Divisoria. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Tagos sa butong lamig ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa nitong araw ng Pasko. Nakapagtala ang Pag-asa sa City of Pines ng 12.2 degrees Celsius na temperatura, ang pinakamababang record sa buong bansa ngayong panahon ng amihan. Naranasan din sa Metro Manila ang pinakamababang temperatura buhat na magsimula ang amihan. Bumagsak sa 23.2 degrees Celsius ang lamig sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City. Sa mga susunod na araw at buwan, posible pang bumaba ang temperatura hanggang hindi pa natatapos ang amihan season. Sa ngayon, patuloy itong nakakaapekto sa buong Luzon habang shear line ang umiiral sa Visayas. Abiso po sa mga motorista, walang number coding ngayong araw dahil special non-working holiday. Ayon sa MMDA, mauulit ang suspension ng coding sa Biyernes, December 30 dahil Rizal Day, isa ring holiday. Gayon din sa January 2, 2023 na idineklara ring special non-working holiday. Ingat po sa pagmamaneho, mga kapuso. Abiso po mga kabuso, simula bukas December 27, pwede nang iparehistro ang inyong SIM. Alinsunod dyan sa SIM registration law. Ayon sa batas, ang telco provider ang magbibigay sa subscriber nila ng registration form na kukumpletuhin online. Hihingi ng inyong pangalan, kaarawan, kasalukuyan na opisyal na address, government-issued ID na may picture at number ng ipinresentan niyong ID. Kabilang sa government-issued IDs na tinatanggap ay passport, SSS ID, driver's license, NBI o police clearance, voter's ID, senior citizen card at PWD card.
Kung kayo ay may ginagamit ng SIM, kailangang irehistro yan sa inyong telco provider sa loob ng 180 days o 6 na buwan mula nang maging epektibo ang batas. Kung hindi pa rin kayo nakapagparehistro sa panahong yan, made-deactivate na ang inyong SIM. Bibigyan na lang kayo ng 5 araw na palugit para magpa-reactivate. Pwede yan magkaroon ng extension ng di lalagpas sa 120 days o 4 na buwan. Sa mga postpaid user, pwede pang hinga ng karagdagang impormasyon kung hindi pa ito naibigay nung nag-subscribe kayo. Kung menor de edad sa pangalan ng magulang o legal guardian, irerehistro ang SIM card. Kailangan may consent ang magulang o guardian para mairehistro ito. Para naman sa mga negosyante, hihingi ng pangalan at address ng inyong negosyo. Pati ang pangalan ng authorized signatory. Wala namang limitasyon sa dami ng SIM cards na pwede niyong iparehistro basta tama at kumpleto ang impormasyong ibibigay sa registration form. Ang mga magbibigay ng maling impormasyon, pagmumultahin ng 100,000 hanggang 300,000 pesos at makukulong ng hanggang 2 taon. May paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, December 27. 95 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina ng Shell, habang 50 centavos sa kerosene. May rollback naman na 20 centavos sa kada litro ng diesel. Inaantabayanan pa po ang anunsyo ng iba pang kumpanya ng langis. Kung kailan Pasko, saka naman binaha ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa mga pag-ulang dulot ng shear line. Ilang pamilya pa ang kinailangang ilikas. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Mga rescue personnel ang nagbahay-bahay ngayong holiday season sa ilang barangay sa Eastern Samar. Hindi para mamasko, kundi para sumaklolo sa mga binahang residente dulot ng malakas na pag-ulan. Ano palibot? Aduy, kahoy, kahoy, kahoy! Sa lakas ng ragasan ng tubig, gumamit na sila ng lubid. Pare, diretso nga to! Ayon sa rescue team, hanggang tuhod ang tubig sa bayan ng Lorente. Umapaw naman ang ilog sa bayan ng Balangkayan, kaya kinailangang ilikas ang mga residente. Paskong Pasko rin pero halos hindi makagala ang mga bata sa ilang bahagi ng Surigao del Norte. Nagmistulang dagat na ang kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan. May ilang bahay pang nasira. Gaya sa 10 barangay na pinerwisyo ng flash flood sa Zamboanga City, ang mga residenteng nasiraan ng bahay, kanya-kanyang ayos muna ng gamit. Sa tala ng LGU, mahigit 200 pamilya na ang inilikas sa evacuation center. May naitala namang isang sugatan sa Barangay Gisaw at isang nawawala sa Barangay Mercedes. Binaharin ang 4 na barangay sa Lamitan City sa Basilan. Maging sa Misamis Occidental, na umabot pa hanggang leeg ang tubig sa ilang barangay sa bayan ng Tudela. Halos bubong na lang ang kita sa ilang bahay kaya patuloy ang rescue operations. Karamihan sa mga ni-rescue, mga senior citizen na kinailangan ng bigyan ng aparato dahil nahirapan sa paghinga. Ayon sa alkalde ng bayan ng Clarin, may nasirang dike kaya mabilis tumaas ang tubig. 2 ang napaulat na nasawi sa Barangay Panay dahil sa pagbaha. Mav Gonzales nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa rescue operation sa Hingog, Misamis Oriental. Ayon sa Philippine Red Cross, nag-deploy sila ng water search and rescue team para sagipin ang mga residente sa 10 barangay na binaha. 176 na mga residente, kabilang ang ilang bata ang na-evacuate. Nagpaabot na rin sila ng pagkain sa mga nasagi. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may paalala at babala ang pag-asa. Hindi lang malamig na hangin ang dala ng amihan, kundi pag-ulan na maaari rin magdulot ng pagbaha at landslide sa ilang lugar. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong Mindanao at ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Quezon Province, Mimaropa Region, Bicol at Visaya. Kaya sa mga kapuso natin sa nabanggit na mga lugar, maghanda po kayo ng mga panangga sa ulan at posibilidad ng baha o landslide. Huwag naman po sana. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila base sa datos ng Metro Weather. Magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat ng halos buong Luzon at Visayas, maging sa ilang baybayin ng Mindanao.
Mission accomplished na si Santa Claus sa pamimigay niya ng mga regalo. Nakabalik na siya sa bahay niya sa North Pole. Sa Naga City sa Camarines Sur naman, hindi lang isa kundi dalawa ang nag-ikot na Santa Claus. Yan ang mag-asawang senior citizen na may hatod ning kaugmahan sa gabos na aki. Kilalanin sila sa Balitang Hatid ni Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa Naga City, Camarines Sur, hindi lang si Santa Claus ang makikita, kundi pati si Mrs. Claus. Yan ang pakulo ng mag-asawang sina Lolo Lomi at Lola Andaliva. Taong 2016 ang simula na mag-asawa na magbihis Mr. and Mrs. Claus. Pakulo nila ito para magbigay ng regalo at kasiyahan sa mga bata sa kanilang lugar. Mrs. Santa bakes cookies for the elves, cares for the reindeers, and prepares toys. Help Santa prepare the toys for the kids. Hello Santa. Ho 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 ho. Tapos tuwang-tuwa, enjoy kami na ang mga bata nakatawa. Kailangan nakatawa dahil nung pandemic hindi sila naka-enjoy ng mag-ikot-ikot. Ang dalang kasiyahan nila Mr. and Mrs. Claus, hindi lang daw para sa mga kabataan. Maging ang mga young at heart kasi, tuwang-tuwa sa gimmick ng mag-asawa. Magda po. Siyempre, dati po baga kang aki pa ko, dahil kung may naranasan ng Santa Claus. Kaya ganyan, maski may edad na ko, gano'n nagbabalik ang pagka-aki ko. Mayroon, pero masaya kasi ngayon lang ako nakakita ng nakaharap na Santa Claus ngayon. Sa buong buhay ko ngayon lang ako naging masaya kasi nakakita ako ng Santa Claus. Tunay ngang Christmas is for everyone at tuwing Pasko, wala nang masigit pa sa isang regalo na magbigay kasiyahan sa kapwa. Sila mawalan ng pag-asa kasi nandyan din ang Pasko. Kahit na stressful, maraming problema, enjoy lang nila kasi may Pasko naman tayo. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sangkaterbang basura ang naiwan matapos dagsain ng luneta sa Maynila kahapon, araw ng Pasko. Ang isang environmental group isinusulong ang pag-recycle sa ilang Christmas basura gaya ng gift wrappers. Balitang hatid ni Nico Wahe. Sabi nila, pagtapos ng kasiyahan, kalungkutan naman sa kaso ng mga nagdiwang at nagsaya sa Pasko kahapon. Kalungkutan na makita ang dami ng basurang iniwan nila. Lalo rito sa Luneta, hile-hilera ang mga naiwang basura sa kalsada. Buti na lang may gaya ni Mang Rolando na kahit papaano ay nakatutulong sa pagbawas ng mga naiwang basura. Umaabot man dyan sa gitna ng kalsada yung mga tapon-tapon ng kung ano, hanggang doon. Tinumpok ko lang yung mga para hindi na masyado para yung dadakotin na lang. Bago pa raw magsara ang Luneta kagabi, ay nag-iikot na siya para manguha ng mga basurang pwede pang pakinabangan. Ayan, iniipon ko lang yan. Kasi pagka dumarami na, tinatanggalan ko nung mga yung ganito, tapos ito, bago pinipipig, ilagay sa lalagyan. Ibebenta niya raw ang mga karton, plastic cups at mga plastic bottle. 3 pesos ang kada kilo ng karton. 16 pesos kada kilo naman ng plastic cups at 18 pesos naman ang kada kilo ng plastic bottle. Pangkain-kain lang ho yan. Pambili-bili mga kung ano kailangan, bigas man. Inaasahan naman daw na may maghahakot ng mga basura anumang oras ngayong araw. Ayon naman sa Eco Waste Coalition, may ilang basura na dulot ng Kapaskuhan ng pwede pang pakinabangan at hindi na kailangang itapon pa. Gaya ng mga gift wrapper at iba pang packaging. Dapat daw ay hindi ito sirain. Sa halip ay maingat na buksan ang mga regalo nang sa gayon ay magamit pa ang mga pambalot. Pwede raw itong gawing cover ng mga libro at notebook, gawing DIY paper crafts. Kahit daw ang mga nilamukos ng mga wrapper ay pwede pang gawing pansiksik sa mga babasaging gamit. Ang mga gift cards ay pwede rin daw gawing bookmark. Kailangan lang daw ay maging creative para hindi na maitapon sa mga landfill ang mga ganitong klase ng basura. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ano bang alam mo? Mula sa away-bati na relasyon hanggang sa unti-unting pagkakadevelopan, talaga namang kinakikiligan ang tambalang Filay o Fidel at Clyde nila Barbie Forteza at David Licauco sa hit Kapuso series ng Maria Clara at Ibarra. Pinaka-memorable for me was yung umamin ako kay Clyde.
Kasi ang haba nun and naramdaman ko talaga siya eh. Naiyak pa ako nung huli. So, I would say yung favorite ko talaga. Yeah. Challenging siya, honestly. At saka ang ganda kasi ng shot. Matapos ang pag-amin ni Fidel kay Clay, ay aksidente namang nahalikan ni Fidel si Clay sa pisngi. Kasabay niya ng pagtugtog ng theme song ng Filay na Kailangan Kita. At ang kumanta nito, walang iba kundi si David mismo. Kahit aminadong kabado, pinag-aralan daw ni David mabuti ang pagkanta bilang regalo sa avid fans ng Maria Clara at Ibarra. Like yung love ng fans na binibigay sa amin ni Barbie and to the whole show is overwhelming. So I think this is extra special for me. Relate na relate din daw si David sa kanyang karakter na si Fidel. Na isang torpe pero labis kung magmahal. Torpe, mahiyain. So, sa simula talaga, medyo ganun. Yung tipong, hindi ko alam kung paano kaya approach yung babae. Should I do this? Should I do that? Tapos kapag nagustuhan ko ng babae, I really make sure like to give my 100%. Talaga binibigyan ko ng mga regalo. Like umabot sa point na punta pa ako ng ibang bansa para sundan yung babae. Makakaasang fans na mas marami pang nakakakilig mula sa Filay at mga suspense drama twist na hindi dapat palampasin. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas ng abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Washington kaugnay sa nararanasang winter storm sa Amerika. Ayon sa Embahada, posible itong magdulot ng zero visibility kaya inaabisuhan ang mga Pilipino residente sa mga apektadong lugar na iwasang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Kung sakaling may emergency, maaaring tumawag ang mga Pinoy roon sa kanilang hotline. Naka-flash po ngayon ang mga numero. Umabot na sa 31 ang nasawi dahil sa winter storm base sa ulat ng Agence France Presse. Nagdulot din daw ito ng kaliwat kanang power outage, hindi madaan ang mga kalsada at kanselasyon ng libu-libong flights. Kaugnay sa latest update sa pagbaha at pinsalang dulot ng masamang panahon sa ilang lugar sa bansa, makakausap natin si Ginoong Diego Mariano, Head ng Joint Information Center ng Office of the Civil Defense. Magandang umaga po, Ginoong Mariano. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din, Rafi and Susan at sa ating mga tagapanood. Apo, kumusta po yung sitwasyon sa Mindanao na isa sa mga matinding binaha sa kasagsagan ng Pasko? May mga naitalang casualty na po ba roon? Sa kasamaang palad po, meron na po tayong reported na casualties sa Mindanao at kasama na dito sa Region 5 na. Sa Mindanao, sa lahat, ang affected regions kasi natin is Regions 5, 8, 9, and 10. So in total, ang reported dead natin is 6. May 6 na pong reported na namatay, 3 injured, and 19 na nawawala. Sa 6 na namatay, 2 doon is sa Region 5 and 4 sa Region 10. So, ano pong sanhi nung pagkamatay nitong mga biktima? Karamihan po dito is mga nalunod po. So hindi po naka-evacuate ang mga ito nung tumama itong baha? Ito po, iba po dito is mga fisherman po. Okay. Na pumalaot po habang may nananalanta po ang shear line po. Meron ho bang abiso na bawal pumalaot itong mga mangingisda at meron pa po ba tayong hinahanap mula sa mga pumalaot? Opo, meron pa po tayong hinahanap kasi meron pa itong nawawalang 19. Karamihan po dito ay mga mangingisda pa rin po, At patuloy pa rin po yung search and rescue sa kanila. Sa inyo pong tala, ilang pamilya o individual yung nasa mga evacuation center pa rin po at yung mga pinauwi na sa kanilang mga bahay kung meron man? Opo. Sa total po, meron po tayong 23,762 families na apektado. Katumbas po niyan ay 100,691 na katao. At sa mga nasa loob po ng evacuation centers, meron pong 9,216 na pamilya. At katumbas po niyan ay 44,672 na katao ang nasa loob po ngayon ng 27 na evacuation centers. At lahat po yan ay nasa Region 10 po. Sa labas po ng evacuation centers, meron po tayong
7 pamilya at 35 persons. Yan naman po ay nasa Region 4B naman po. Kumusta po yung pagpapaabot ng tulong? Lahat po ba ng lugar ay naabutan na ng relief goods o meron pang mga hindi napapasok? Opo, no, lahat po ng mga apektado po is lalo na po yung mga nasa evacuation centers. Tuloy-tuloy po ang pamimigay ng tulong ng ating LGUs. Kasama po dyan ng DSWD po, no? Dalawa po silang nagtutulungan para makapag-abot ng tulong at assistance dyan sa mga apektado nating kababayan. At may mga tulay o kalsada po bang hindi pa rin madaanan hanggang sa oras na ito dahil lubog pa rin sa baha o apektado ng landslide? Sa pananalasa ng Shearline, no, nakapag-record po tayo ng 94 na kalsadang naapektuhan. Pero sa 94 na po yan is 80 na po dyan or 80 ang passable na. Pero 14 ang hindi pa rin nadadaanan. At karamihan po dyan or lahat po ng 14 na yan ay nasa Region 5. So talagang shear line lamang po yung dahilan nitong mga pagbahang ito. Gaano ho ba katindi yung ulan? Ako ikukumpara sa mga, for example, may bagyo na tumama doon sa area. Gaano kadala o katindi yung dalang ulan nitong shear line? Ang shear line, no, is isa sang weather disturbance din, no, pero ito pa rin ay nagdudulot pa rin ng pag-ulan at minsan ay nagdudulot din ng malalakas na hangin, no. Kasi ito ay parang convergence ng dalawang hangin mula sa amihan tsaka hangin mula sa baba, no. So dalawang hangin to na nagsasama. So ang epekto nito is halos katulad din ng bagyo, pero hindi katulad ng bagyo, may malalakas talagang hangin dahil nabuo ito mula sa dagat. Pero ito is hangin, kadalasan ay hangin lang. Pero nagdadala pa rin to ng pag-ulan-ulan at malalakas na hangin. So talagang volume lang po ng ulan yung nagpabaha rito. Meron ho bang mga umapaw na ilog dahil dito? No, ang nagpapaulan talaga dito ay shearline, no. So meron talaga siyang dalang volume ng ulan. May mga reported po tayong nag-overflow na river, no, pero inaalam pa rin pa natin kung ano yung mga ilog na yun, no. Sa ngayon po ba may assessment na kayo sa halaga o lawak ng pinsala dulot ng mga pag-ulan at yung matinding baha, lalo na sa Mindanao? Sa damage to agriculture, meron tayong reported na 52,729,614. At karamihan dyan ay sa Region 5 na combination niya ng mga nasirang irigasyon tsaka ng mga pananim, no? Sa infrastructure, meron na tayong recorded na cause of damage na 5,280,000. So karamihan din dyan is sa Region 5 na 5 million, then sa Region 10 din na 280,000 naman. Of course, initial pa lamang po ito. Ina-expect nyo po bang tataas ng matindi or ito na yung magiging lagay nito mga damages na binanggit po ninyo? Yung mga reports natin is pumapasok pa rin as we speak, no? Lalo na kung tuloy-tuloy pa rin itong pananalasa ng shearline. More or less is meron pa rin papasok na reports dyan, either madagdagan man or maaari din mabawasan. Pero more or less, hanggang tuloy-tuloy itong pag-uulan na ito, may papasok pa rin report. Meron po ba kayong panawagan para sa mga kababayan nating nais siguro maghatid ng tulong o magpaabot ng tulong dito sa mga naapektuhan at yung mga kababayan naman nating nandun sa area pa rin na nakakaranas po ng pagbaha dulot itong shearline? Nasa inyo pong pagkakataon? Opo. Para po sa mga kababayan nating apektado, no, nandito po ang ating gobyerno. Patuloy pa rin po ang pag-aabot namin ng tulong. Dala ng ating LGUs, ng ating DSWD, at ang atang NDRRMC, no? Nandito po kami para magbigay ng tulong at hindi po namin pababayaan ang ating mga kababayang nasa lanta at apektado. Para sa mga gusto pong tumulong, maaari po tayong lumapit sa regional offices ng OCD or maaari din po lumapit sa mga LGUs para magpaabot ng tulong. Para po sa mga magdadaan pang araw at maaaring magpapatuloy ang shearline, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na once na nag-warning po tayo, naway sumunod po tayo sa ating mga otoridad na kung kasakaling sinabi nila maglumikas, maaari po sana ilumikas po tayo para mabawasan po natin or maiwasan po ang ano pang susunod or mas malalang sakuna. Yun naman po. Sige po, maraming salamat po sa inyong update at sa impormasyong ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Magandang tanghali po. Si Diego Mariano ng Office of the Civil Defense. 24/7 na pwedeng makadaan ang mga provincial bus sa EDSA hanggang sa January 2, 2023. Ano naman kaya masasabi rito ng mga bus driver at mga pasahero? Balitang hatid ni James Agustin.
Simula nung Sabado, December 24 hanggang January 2, pinayagan ng MMDA na 24 oras na makadaan sa EDSA ang provincial buses. Pabor ang mga bus driver na amin nakausap. Si Noel biyaheng Baguio. Sa halip daw na sa Mindanao Avenue siya dumaan para makarating sa NLEX, mas mabilis sa EDSA. Mas maluwag po ang biyahe po. Hindi kaysa sa dumaan kami sa Mindanao Avenue kung saan-saan, masikip talaga dahil sa sobrang traffic. Ngayon sa EDSA, maluwag po talaga. Saka mabilis. Ang bus driver namang si Narciso na biyaheng Bulacan, mas nadagdagan daw ang biyahe dahil mas malapit talaga kung EDSA sila daraan. Mas okay sir kasi mas convenient sa pasahero at saka yun nga mabilis ang biyahe. Walang masyadong hassle kasi sa likod pag Mindanao Avenue minsan sobrang traffic, heavy. As in heavy talaga. Ang pasaherong si Juliet naranasan na raw na ilang oras tumagal ang kanyang biyahe kahit papunta lang siya sa Plaridel, Bulacan dahil sa Mindanao Avenue sila dumaan. Para po sa akin, sa EDSA, mas mabilis po ang biyahe. Kasi sa Mindanao po, traffic. Pero kung si George ang tatanungin, siguro para sa akin, Mindanao na lang. Kasi mas mabilis doon, lalo na pag galing ng probinsya, paluwas ng Manila, mas mabilis kaysa sa EDSA. Kasi nandyan ang volume ng sasakyan. Sabi ng MMDA, pinayagan nila makadaan 24 oras sa EDSA ang provincial buses para matugunan ang dagsa ng mga pasahero na pauwi sa mga probinsya ngayong holiday season. Bago nito, 10 p.m. to 5 a.m. lang maaaring makagamit ng EDSA mga provincial bus. Sa ibang oras ay kinakailangan sa likod sila ng mga terminal dumaan para makarating sa Mindanao Avenue, A. Bonifacio Avenue, papuntang NLEX. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga customer po dyan ng Meralco, posibleng salubungin po kayo ng taas singil sa kuryente sa pagpasok ng bagong taon. Inaasahang maepekto rin sa singil ang maintenance shutdown ng Malampaya Gas Field pagdating ng Pebrero. Ang mainit na balita hatid ni Maki Pulido. Para magkasyang perang pambayad sa kuryente, tubig, partial payment lang kada buwan ang kinakaya ng pamilya ni Rosaleo Jael. Refrigerator na lang ang tanging luho nila sa paggamit ng kuryente na ginagamit para sa ibinibentang yelo. Titipirin po ang sa paggamit ng rate. Babawasan din ang income namin sa pang-araw-araw. Umaabot ng 5,000 piso kada buwan ang Meralco bill nila Lolo Rosaleo. Pero asahan raw na pagpasok pa lang ng January 2023, mas tataas pa ito. Una, mababawasan pa ang natatanggap na Meralco refund sa January na nakatulong sa pagpapababa ng electric bill. At ikalawa, mararamdaman na ang mas mahal na supply ng kuryenteng binili ng Meralco mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Napilitang bumili sa WESM ang Meralco matapos atrasan ng San Miguel Corporation ang pag-supply sa kanila. At pagsapit ng Pebrero, may dagdag pasakit. Nakaschedule kasi ang maintenance shutdown ng Malampaya mula February 4 hanggang 18. Pinakaapektado rito ang Luzon Grid. Sa Malampaya, kumukuha ng natural gas ang mga plantang kinontrata ng Meralco. Makakagamit naman ng liquefied fuel ang mga plantang ito na isusupply nila sa Meralco, pero mas mahal ang liquefied fuel kaysa sa binibili nilang natural gas mula sa Malampaya. Ibig sabihin lang nito, tataas ang singil ng Meralco dahil pass-through cost ang generation charges. Kung February 4 hanggang 18 yan, so that impact will be in the March billing. It also comes at a difficult time when oil prices are high internationally or globally, and there's not much that we can do to soften that. Tataas ang singil sa kuryente pero sabi ng DOE, hindi magiging problema ang supply sa maintenance shutdown ng Malampaya. Mas nag-aalala ang Department of Energy sa panahon ng tag-init dahil nakikita na nila ang pagnipis ng supply. Nakikita namin yan sa mga months ng April hanggang June. Kasi ang tinitingnan naman natin is yung mga reserves natin for regulating, contingency, saka dispatch. And we see that in those 3 months that I mentioned, doon talaga may possibility ng yellow alerts.
Sabi ng Meralco, maging pagnipis ng supply ng kuryente sa tag-init maaaring magresulta sa pagtaas ng singil sa kuryente. Sasabay pa naman ito sa pagkumpleto ng Meralco refund sa June na nakakatulong sa pagpapababa ng electric bill. Since a distribution utility like Meralco has to procure part of its supply in the market, then it goes without saying that it may redound to higher rates. Giit ng DOE, may mga paghahanda na sila para matiyak ang supply ng kuryente kung mag-maintenance shutdown na ang Malampaya maging sa tag-init. Ang mahirap lang paghandaan, ayon kay Lola Rosaleo, ay pambayad dahil hindi naman nagbabago ang kinikita nila. Parang hindi po kaya dahil ang budget po ang hindi kakayanin. Minsan ipapangutang. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na iwasang maging emosyonal ng isang ama sa Batangas nang sorpresahin nila ang anak na pumasa sa engineering board exams. Ang viral moment na yan sa mainit na balitang hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa halip na masorpresa ang 23 anyo sa si Jeremy sa inihandang paandar ng mga kapatid matapos pumasa sa engineering board exams, tila ang padre de pamilya nila ang labis na naapektuhan. Viral ngayon ang video na ito dahil sa pagbuhos ng emosyon ni Tatay Manolito. Tears of joy raw ito ni Tatay Manolito dahil sa wakas may engineer na sa kanilang pamilya. Bunso sa 7 magkakapatid ang board passer na si Jeremy. Ang mga nakatatandang kapatid niya raw ang nagtulong-tulong para maitaguyod sa pag-aaral ang kapatid. Na-stroke kasi ang kanilang padre de pamilya. Putol pa ang isa nitong paa. Alas inaabot na po kami ng umaga sa pagre-review para lang po marami pong matutunan. Talaga pong pinag-uusayan namin yung pagre-review pa. Tsaka po para hindi po masayang yung pinapag-review po sa akin ng mga kapatid ko. Alay raw ni Jeremy ang tagumpay sa pamilya. Gustong matupad ni Jeremy ang naunsyaming pangarap ng kanyang ama na maging isa ring inhinyero. Pinapangako po na ibibigay ko po lahat ng aming makakaya para po mabigyan po sila ng magandang pamumuhay sa hinaharap. Proud. Baliwala yung mga hirap na pinagdaanan, yung mga problema. Sana ay kung ano man yung mga pangarap mo nandiyan na. Kung saan ka man dali ng iyong mga pangarap. Ayun. Sana ay susuportahan ka pa rin namin. Hirap man sa buhay, alam ni Jeremy ang tinatahak niyang daan para sa pangarap. Hindi lang sa sarili kundi para sa mga mahal sa buhay. Plano ngayon ni Jeremy na makipagsapalaran sa Maynila. Gusto raw niyang maging inspirasyon sa marami na hindi dapat maging hadlang ang katayuan sa buhay para mangarap at magsumikap na maabot ito. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Rafi Tima. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Susan Enriquez. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita. Maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.